Ngayon, tingnan natin kung paano kayo makalalabas dyan. Diyan na kayo matulog, kasama ng mga daga. Bukas na kita pakakawalan kapag magmakaawa ka na sa akin, Onyek. Ikinulong niya tayo, Ma. Ikinulong niya tayo sa bodega. Buknoy! Buknoy! Buksan mo to! Huwag mong gawin to! Natatakot ang anak ko sa dilim! Manigas kayo dyan! Good night, mga aso! Buknoy! Parang awa mo na! Buknoy! Anak, huwag! Uminahon ka! Siya yung may gusto dito, Ma. Siya yung nagkulong sa atin dito. Ngayon, ako naman yung lalabas para hanapin siya. Anong gagawin mo kung ang sekretong pilit niyong itinatago ay muling lalabas dahil lang sa galit at panguudyok ng ibang tao? Mas pipiliin mo bang makaganti o mas pipiliin mong makinig sa tawag ng inang nagmamahal sa iyo? Sa gitna ng malawak at malaking lupain ng mga Krisostomo, matatagpuan doon ang isang malaking mansyon na parabang nakatingin sa buong bayan ng San Rafael. Yung puting pintura nito na parabang nagniningning sa ilalim ng araw, habang yung mga kurtina ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Pero sa likod ng magandang bakod na ito, may isang maliit na kwarto sa gilid ng laundry area kung saan naninirahan ang mag-inang Amanda at Onyek. Simple lang yung mga gamit nila. Isang maliit na higaan, isang lamesa para sa pagkain, at isang aparador na halos hindi na sumasara sa dami ng mga gamit na kailangang ayusin. Si Amanda, maagang gumising para simulan ng trabaho bilang labandera, habang ang kanyang anak naman ay tahimik na naglalaro sa isang sulok habang sinusubukang huwag makalikha ng anumang ingay na ikagagalit ng amo nila. Anak, dito ka lang sa tabi ni Mama, ha? Huwag kang lalayo. Alam mo naman si Doña Aurora. Ayaw na ayaw niyang nakakakitang pakalat-kalat na bata sa garden. Masyadong maselan yun pagdating sa atin. Opo, Mama. Dito lang po ako sa tabi niyo. Maglalaro lang po ako nitong ginawa nating manika. Oo, anak. Mabuti pa nga. Pasensya ka na, ha? Kailangan lang matapos ni Mama tong mga puting kumot. Marami kasing bisita si Doña Aurora mamayang gabi. Kaya dapat lahat ng ito planchado na mamaya. Ma, bakit po ba kailangang sobrang daming damit yung nilalabhan niyo? Hindi po ba sila napapagod magpalit ng damit ni Buknoy? Kanina lang po, nakita ko siyang nagpalit ulit ng t-shirt eh. Akala mo naman, sobrang dami ng damit nila. Ganun talaga yung mayayaman, anak. Hindi sila tulad natin na kailangan nating tipirin yung mga gamit, lalo na yung mga damit. Tayo nga, di ba? Isang beses lang sa isang araw magpalit. Eh sila, kahit 3 o 4 na beses, nagpapalit sila. Ganun ang mayayaman. Basta ikaw, ha? Magpakabait ka lang dito. Yan ang pinaka-importante. Kesa magpapalit-palit ng damit palagi. Mas maganda pa rin yung malinis ka sa kalooban kesa malinis sa panlabas. Masama naman yung ugali mo sa loob. Para po bang sila Doña Aurora tsaka si Buknoy? Oo, parang sila nga, anak. Ma, kanina nga pala, naabutan ko si Buknoy na nakatingin sa akin nung naglalakad ako sa may hallway. Para po siyang galit sa akin na hindi ko maintindihan. Kahit na wala naman akong ginagawa sa kanya. Hayaan mo na lang siya. Eh siguro boring lang siya. Eh wala naman siyang kalaro, kaya ganoon. Basta wag mo siyang papatulan, ha? Kahit anong gawin niya at kahit anong panunukso niya sa'yo, naiintindihan mo ba ako? Eh mahirap na eh. Kapag nag-away kayong dalawa, tapos bigla akong tinanggal sa trabaho, o saan tayo pupulutin nun? Anak, yung mga biling ko sa'yo, ha? Magpakabait ka rito. Kahit na anong mangyari. Kung inaasar ka niya, eh di wag mong pansinin. Kung may gawin man siya sa'yo,
isumbong mo kaagad sa akin. Ako na mismo yung kakausap sa nanay niya. Wag na wag mo siyang papatulan. Opo, pangako po. Ma, maalala ko po. May sasabihin po pala ako sa'yo. Tungkol ba saan yan, anak? Sa laruan mo? Hindi po, Ma. Tungkol po sa katawan ko. Oh, bakit? Anong meron sa katawan mo? Pakiramdam ko po kasi minsan. Kasi parang ang init-init sa loob ng dibdib ko kapag gabi. Hindi ko po alam kung dahil lang po ba sa gatas na iniinom ko. Pero po, Ma, pakiramdam ko po kakaiba yung init. Kailan po kaya mawawala yun, Ma? Baka kailangan ko na pong magpa-doktor? Hindi dapat natin pinag-uusapan yung tungkol dyan. Baka may makarinig sa atin. Baka isipin ng makakarinig sa'yo may sakit ka. Gusto mo bang paghiwalayin tayo? Ayoko po, Mama. Kaya wag na natin pag-usapan yan. Lalo na rito. Sekreto lang natin yan, hindi ba? Ang sekreto, hindi pinag-uusapan sa ganitong lugar. Baka may makarinig sa atin dito. Dapat manatili pa rin yung sikreto, anak. Pero, paano po yung katawan ko, Ma? Minsan po kasi, hindi ko na rin po maintindihan yung init tsaka yung sakit eh. Anak, sa ngayon, pagtiisan mo muna, ha? Darating din yung araw na makokontrol mo yan. Basta wag kang magagalit at wag kang matatakot ng sobra. Kumalma ka lang palagi. Yung mga dapat mong iwasan, yun ang iiwasan mo. Sinusubukan ko naman po, Ma. Pero, natatakot po ako kapag nararamdaman ko yung mga kuko ko. Para pong kumakate. Tsaka, para pong humahaba siya. Anak, magdasal na lang tayo. Mawawala yan kapag nagdasal tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hindi ako lalayo sa tabi mo. Nasaan na yung Diyos ko? Bakit ang tigal ninyo? Di kayo binabayaran ni Mama para magtamad-tamad dito, ah. Pag sinabi kong dalan mo ko rito sa terrace, dalan mo ko. Ang init-init dito eh. Gusto mo bang ma-dehydrate ako? Buknoy, baby, huwag kang sumigaw dyan. Nandyan lang naman si Manang Linda. Dala na yung paborito mong orange juice. Bakit bang init ng ulo mo, ha? Kasi naman, May. Nakakita ko naman yung anak ng labandera mo. Bakit ba kailangan nandito siya palagi sa bahay? Ang pangit-pangit niya. Tapos ang dumi-dumi ng suot niya. Para siyang batang kaalis lang sa basurahan. Hayaan mo na siya, baby. Anak lang yan ni Amanda. Kailangan natin si Amanda dahil siya ang tagalaban natin. Wala akong pakialam, ma. Ayoko siyang makita. Mukha siyang taga na laging nakatago sa sulok. Gusto kong paalisin siya dito. Hindi. Baby, alam mo naman, di ba? Pwede mo siyang paglaruan kung gusto mo para hindi ka nababagot kapag nandito ka habang bakasyon. Basta wag kang lalabas ng gate, ha? Talaga, ma? Pwede ko siyang utusan? Pwede niya akong paglingkuran? Oo naman. Lahat ng tao rito sa mansyon, kumakain sila dahil sa isinisweldo natin. Kaya kahit sino dito, pwede mong alilain. Kahit ang anak ng mga kasambahay natin. Sige po, ma. Ngayon pa lang naisip ko ng kung anong gagawin ko sa kanya. Mag-enjoy ako nito. Buknoy! Bakit mo naman tinatapakan ng manika ko? Ginawa namin yan ni Mama kagabi eh. Ang pangit kasi. Basura yan. Sa basura lang dapat ang mga ganyang laruan. Tingnan mo nga itong dala ko. The remote control na car. Mahal to. Baka isang taong sweldo pa ng nanay mo ang presyo nito. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya sa'yo. At saka, mas lalong hindi
ako nakikipagpalitan ng laruan sa'yo. Bakit mo kailangan sirain yung sa akin? Alam mo bang kung gaano kahalaga yung laruan mo, ganon din kahalaga yung sa akin. Seryoso ka? Kahit kailan, huwag mo nga akong kinukumpara yung laruan mo sa walang kwenta mong laruan. Hindi ko naman kinukumpara yung sa'yo sa akin. Gusto ko lang malaman mo na mahalaga rin sa akin ang manikang sinira mo. Kung hindi yan mamahalin sa'yo, bakit kailangan mong sirain? Gusto ko. Ano, papalag ka? Susumbong ka sa nanay mo? Sige, tingnan lang natin kung may magawa siya. Hindi na. Aalis na lang ako. Yan ang bagay sa'yo. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, ha? Kung makatingin ka sa akin, kala mo may bala ka masama, no? Lumalaban ka na, ha? Lalaban ka na! Aray, Buknoy! Parang awa mo na. Huwag mo na akong saktan. Huwag ka pala eh. Wala kang kwentang tao. Wala rin kwentang tao yung nanay mong labandera. Pareho kayo walang kwenta. Pareho kayong parang basahan. Mga walang kwenta kayo. Halika nga, sumama ka sa akin. Ano ba? May ipapakita ako sa'yo na alam ko magugustuhan mo. Halika, sumama ka sa akin. Ayoko! Sumama ka! Ayoko! Hindi pwede hindi ka sumama. Sabi- Sumama ka! Ayoko sabi. Sabi ni Mama, dito lang daw ako. Ayoko sumama sa iyo, Buknoy. Susunod ka o sasabihin ko kay Mama na ninakaw mo yung remote control ko. O ano? Pag nangyari yun, makukulong ang nanay mo. Wag! Huwag niyong gagawin yun. Isasama na ako. Sa likuran ng mansyon, malayo sa paningin ni Amanda, dinala ni Buknoy ang anak niya sa isang masukal na bahagi ng bakuran. Dito, itinatambak yung mga lumang gamit at basura. Ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng nabubulok na dahon. Si Monica, sa kabilang banda, ay lalong nakakaramdam ng kaba. Hindi dahil sa lugar, kung hindi dahil sa nararamdaman niyang pagpintig sa mga ugat niya sa tuwing nagagalit siya. Pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili habang inaalala ang bilin ng kanyang ina. Pero sa bawat pagtawa ni Buknoy ay para siyang sinasaksak. Alam ni Monica na may kakaiba sa dugo niya. Isang bagay na pilit nilang itinatago ni Amanda. Ang sumpa ng hari mo doon na siya ring nakuha sa lahi nila. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis dito ngat di ko sinasabi. Anong gagawin natin dito? Gusto ko nang bumalik kay Mama. Gusto ko magpakalalaki ka kahit babae ka. Masyado kong malapit sa nanay mo eh. Para kang baby. Alam mo ba? Sabi ni Mama, kaya lang kayo nandito dahil naaawa siya sa inyo. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada sana kayo ngayon. Nagmamalimos. Kaya malaki rin yung utang na loob ninyo sa amin. Kaya dapat lang kapag may pinagagawa kami sa inyo, lalong-lalo na sa'yo, ha, pangit? Dapat susundin mo nang di tayo nagkakaproblema. Naiintindihan mo ba ako, ha? Pangit? Ha? Oo. Alam ko naman yun eh. Nagtatrabaho naman si Mama ng maayos sa inyo. Yung mga natatanggap namin sa inyo, hindi utang na loob yun. Lahat ng natatanggap namin sa inyo ng mama mo, binabayaran at saka pinagtatrabahuhan ni Mama lahat ng yon. Hindi kami nang hihingi lang. Sumasagot ka na, ha? Gusto mo ba talagang mapatalsik dito? Hindi po. Sorry na. Tumingin ka nga sa akin kapag kinakausap kita. Wag na! Pangit! Aray! Tama na, Buknoy. Masakit na. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita, ha? Ha? Masakit? Masakit? Kapag hindi mo ginawa yung gusto ko, masasaktan ka talaga sa akin. So ngayon, gusto ko tumahol ka. Ano? Tumahol ka na parang aso. Tahol! Ano? Tatahol ako? Ayoko. Hindi naman ako aso eh.
Ang sabi ko tumahol ka. Kung hindi ka tatahol, sisipain uli kita. Tahol! Sige na. Au! 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 Ayusin mo ha. Tingnan mo ang arte-arte mo. Bagay naman pala sa'yo eh. Tingnan mo nga yung itsura mo. Bagay na bagay. Isa kang asong pulubi. Sige ba? Lakasan mo pa! Pero... Tahol! Tahol! Au! 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 Talon! Ha? Talon! Ngumiyaw ka. Ano? Ngiyaw naman! Ayoko ng lakaso! Pero Boknoy! Gusto ko pusa! Ngiyaw! Sige na. Meow! Meow! Uto-uto! Pagkatapos ng halos 1 oras na pambubuli, pinayagan na din ni Boknoy na bumalik si Monique sa kwarto nila. Pagpasok ni Monique, agad siyang sinalubong ni Amanda. Nakita ni Amanda ang mga pasa sa braso at dumi sa suot nitong damit. Kumirot ang puso ni Amanda, pero alam niyang wala siyang sapat na lakas para kalabanin yung amo niya. Ang tanging magagawa niya ay punasan ng luha ng kanyang anak at itago ang katotohanan na mas lalong lumalakas ang sumpang nananalaytay sa dugo ni Monica dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman nito. Ay, Diyos ko, Monique, anong nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka sa braso mo? Ma, si Boknoy po. Pinaglaruan po niya ako sa likod. Ano? Pinatahol niya po ako, pinangayaw, at pinatalon-talon. Sinampal din po niya ako ng paulit-ulit at tinadyakan. Diyos ko. Tapos po, kapag di ko ginawa yung pinapagawa niya, kinukurot tsaka mas lalo niya po ako sinisipa sa braso. Anak, patawarin mo ko kung hindi kita kayang ipagtanggol. Bakit po ba kailangan nating magtiis dito, Ma? Pwede naman po tayong umalis, diba? Monique, saan naman tayo pupunta? Wala tayong pera. Malaki pa ang utang na binabayaran ko kay Doña Aurora dahil noong nagkasakit ka. Kapag umalis tayo, ipapakulong niya ako. At kapag nawala ako, sino mag-aalaga sa'yo? Sino magtatago ng sikreto mo, anak? Pero Mama, natatakot po ako. Kanina po, nung sinasaktan ako ni Boknoy, gusto ko po siyang kagatin. Gusto ko po siyang saktan pabalik. Tapos, yung mga ngipin ko, parang humahaba po sila sa pakiramdam Huwag, ko. anak. Huwag kang magpapadala sa galit na yan, ha? Kung kinakailangang iwasan, iiwasan natin yan. Kapag lumabas yung hari mo doon sa loob mo, hindi na tayo makakapagtago. Papatayin nila tayo, Monique. Papatayin ka nila. Pero bakit po tayo yung kailangang maghirap, Mama? Bakit si Boknoy? Kahit masama siya, masaya pa rin siya. Dahil ganyan ang buhay. Pero tandaan mo, kahit na anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Halika. Hahaplusin ko na lang ang likod mo. Kakantahan ka na rin ni Mama para kumalma ka. Basta, Monique, ipangako mo sa akin. Huwag kang magagalit sa kanya kahit na anong mangyari. Kahit na anong mangyari, anak, magtitiis ka. Okay? Sige po, Ma. Susubukan ko pa rin po. Sa dining room ng mansyon, habang kumakain ang mag-inang Crisostomo, tila walang bakas ng konsensya si Boknoy. Masaya siyang nagkukwento tungkol sa ginawa niya kay Monique. Si Doña Aurora naman ay nakangiti lang habang hinihimas ang buhok ng kanyang anak. Para sa kanya, ang lahat ng ginagawa ni Boknoy ay bahagi lamang ng paglaki at pagpapakita ng otoridad bilang may-ari ng mansyon sa hinaharap. Ma, alam mo ba yung anak ni Ate Amanda? Marunong na siyang tumahol ngayon. Tinuruan ko siya na tumahol kanina.
Ang galing-galing niya nga aso eh. Talaga ba, baby? Abay, nakakatuwa naman yan. Siguro tuwang-tuwa siya na nilalaro mo siya. Opo. Pero medyo madumi siya ma eh. Kaya sinampal ko siya ng konti. Para naman matauhan. Sabi niyo di ba? Dapat malinis yung mga tao rito. Tama yan. Ginagawa mo lang kung anong tama. Kino-correct mo lang yung pagkakamali nila. Huwag mo lang masyadong saktan. Baka hindi na makapagtrabaho yung nanay niya, okay? Sayang din ang serbisyo ni Amanda kapag nagkataon, baby. Oo naman ma. Bukas mag-iisip ako ng bagong laro namin. Gusto ko siyang gawing kabayo naman ngayon. Sasakyan ko siya paikot-ikot sa garden hanggang magsawa ako. Sige lang, anak. Basta mag-enjoy ka. Yan naman ang importante sa akin. Yung makita kang masaya. Basta ba masuportahan niyo ako eh. Gagawin ko siyang katawa-tawa. Kinagabihan, lahat sa mansyon ay natutulog na. Maliban kay Amanda. Pinagmamasdan niya si Monica na mahimbing na natutulog. Napansin ni Amanda ang balat ng anak niya na para bang nagiging mas magaspang at ang paghinga nito ay nagiging mas mabigat. Ang sumpa ng hari mo doon ay hindi lamang isang kwentong matanda. Ito ay isang sumpa na nananalaytaya sa pamilya nila. Simula pa sa kanilang mga ninuno sa probinsya. Isang uri ng aswang na may lakas ng isang hayop at talim ng pandama ng isang mandaragit. Alam ni Amanda na sa bawat sakit na nararamdaman ni Monica, mas lalong bumibilis ang pagdating ng panahon na hindi nito mapipigilan ang kahit anumang gawin nila. Panginoon, kabayan niyo po ang anak ko. Huwag niyo pong hahayaang lamunin siya ng dilim. Wag! Buknoy, tama na! Shh! Nandito lang si Mama, anak. Matulog ka na. Bukas, panibagong araw na naman. Sana maging mas mabait na yung mundo sa atin. Habang nananalangin si Amanda, sa kabilang bahagi ng mansyon, natutulog ng mahimbing si Buknoy at walang kamalay-malay na yung bawat pambubuling ginagawa niya ay dumadagdag ng gatong sa isang apoy na malapit ng sumabog. Ang katahimikan ng gabi ay pansamantala lang dahil sa ilalim ng balat ng inosenteng si Monica, may isang halimaw na dahan-dahang nagigising, naghihintay ng tamang oras para lumabas at maningil. Ang buhay nila sa mansyon ay puno ng pasakit. Pero may mga mangyayaring hindi inaasahan ng lahat at magsisimula pa lamang. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging matindi ang init ng araw sa mansyon ng mga Krisostomo. Pero mas mainit ang tensyon na namumuo sa pagitan ng mga bata. Si Amanda, abala sa pagpapakulo ng mga puting damit sa malaking kaldero, habang si Monique naman ay nakaupo lamang sa isang maliit na bangketo sa tabi ng sampayan. Ang mga mata ni Monica ay malalim at tila walang buhay dahil sa puyat at takot. Alam ni Amanda na hindi magandang takbo ng isip ng kanyang anak, kaya pinipilit niyang aliwin ito kahit pagod na siya sa maghapong trabaho. Sa kabilang banda naman, si Buknoy naman ay kalalabas lamang ng pintuan nila. Dala ang isang bagong laruang tirador at isang mapang-aping ngiti na nababakas sa kanyang mga labi. Monique, anak, bakit hindi ka kumakain ng dala kong tinapay? Kanina pa yan dyan. Baka lang gamin yan kung hindi mo pa kakainin. Wala po akong gana, May. Masakit po yung mga binti ko. Parang hinihila po yung mga buto ko sa loob. Ganyan talaga yan, anak. Dahil lumalaki ka na. Sabi ko naman sa'yo, uminom ka ng maraming tubig para lumamig yung katawan mo. Baka kaya mo nararamdaman yan dahil kulang ka sa tubig. Alam mo, kailangan ng katawan natin yung maraming tubig.
Kasi kung hindi ka iinom, hindi balanse ang katawan mo, kaya nakakaramdam ka ng init. Umiinom naman po ako palagi ng tubig eh. Teka nga, bakit ba ganyan ang mukha mo? Para ka na namang nakakita ng multo sa itsura mo. May problema ba, Monique? Meron po, Ma. Nakita ko si Buknoy kanina sa bintana. Pinapanood niya ako habang nagwawalis ako sa likod. Sabi niya, mukha daw akong unggoy na malapit na maging aso. Bakit po ba siya ganun sa akin, Ma? Hindi ko naman siya pinapansin, pero parinig siya ng parinig sa akin. Hindi po siya tumitigil hanggat hindi ko siya pinapatulan. Hayaan mo na siya, anak. Huwag mo na lang papatulan. Bata lang din si Buknoy. Siguro wala siyang magawa sa buhay niya, kaya tayong pinagdidiskitahan niya. Alam mo, anak, mag-focus ka na lang sa pagtulong sa akin dito, ha? Para matapos ka agad tayo, kesa pansinin mo pa siya. Pero Ma, hindi lang po sa panunukso yung ginagawa niya sa akin eh. Nananakit na po siya. Nung isang araw, tinapunan niya ng putik yung bagong laban yung kurtina. Tapos ako yung sinumbong niya kay Doña Aurora. Napagalitan pa nga po kayo dahil sa kanya eh. Alam ko, anak. Pero anong magagawa natin? Sila yung may-ari ng mansyong ito. Tayo, nakikisilong lang tayo rito. Monique, tiis-tiis lang muna, ha? Darating din yung araw makakaalis tayo rito. Sana po bukas na tayo makaalis. Ayoko na po rito. Natatakot po ako sa sarili ko kapag malapit siya sa akin. Aray! Bullseye! Tingnan mo, Mao! Natamaan ko yung aso sa braso! Boknoy, tama na! Masakit na yan! Hindi na yan nakakatuwa! Nakakasakit ka na! Bakit? Iiyak ka na naman? Isusumbong mo na naman ako sa nanay mong labandera? Go! Magsumbong ka! Ganyan ka naman sumbongera! Bakit mo ba kasi ako tinitira ng tirador? Inaano ba kita? Wala naman akong ginagawa sa iyo ah! Nagpapahinga lang ako rito! Tinitira kita dahil gusto kong nasasaktan ka. At saka ang bagal mong gumalaw. Para kang pagaw na may sakit. Lika nga rito! Ano Tumayo ba? ka! Tumayo ka! Dito lang ako. Iiwanan na lang kita. Kapag sinabi kong tumayo ka, tatayo ka. At higit sa lahat, kapag kinakausap kita, matuto ka magbigay ng galang. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita, ha? Aray ko, ano ba? Bitawan mo yung buhok ko! Ah. Masakit, Boknoy! Gustong-gusto kong buhok mong kulot na mabaho! Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka humingi ng tawad sa akin. Apologize to me! Para saan? Wala akong ginagawang masama sa'yo! Huh, para ka ng matanda ngayon. Nagbabago talagang boses mo kapag nagagalit ka eh. Nagiging alimo ka na ba, ha? Sige nga, takutin mo nga ako. Duwag ka lang pala eh. Ano? Buknoy! Anak, bitawan mo siya. Ano bang ginagawa mo sa kanya? Ma! Si Tita Amanda, sinisigawan ako! Ano yan, Amanda? Anong sinisigawan? Anong kaguluhan nito, ha? Bakit mo sinisigawan ang anak ko? Doña Aurora, pasensya na po kung nasigawan ko ang anak ninyo. Pero nakita ko pong hinihila ni Bukno yung buhok ni Monique. Tinirador niya rin po ang anak ko. Tingnan niyo po yung braso. May pasana naman. Pang-ilang pasana po yan ngayong linggo. Ay, naku naman, Amanda. Ang liit na bagay lang yan. Pinapalaki mo pa. Naglalaro lang naman yung mga bata. O siguro masyadong sensitive yung si Monique kaya paiyak-iyak pa yan ng ganyan. Mukha naman silang nagkakasiyahan. Pero, Doña Aurora, nasasaktan na po yung anak ko. Marami na ho siyang pasa. Hindi na po laro yan. Pang-aapi na po yung ginagawa ni Buknoy sa anak ko araw-araw. Hayan. Pera yan, Amanda. Ibili mo ng ointment niyang pasa ng anak mo
para mawala. Bumili ka na rin ng pagkain nyo para tumahimik sa kaiiyak yan at reklamo mo dyan. Huwag mo nga gawing big deal ang paglalaro ng anak ko. Bata lang yan, Amanda. Nag-i-explore lang yan. Tapos minamasama mo na. Hindi po pera yung kailangan namin, Doña Aurora. Ang gusto ko lang pong mangyari, yung pagsabihan ninyo si Buknoy na huwag nang sasaktan si Monique. Hindi po birong nararanasan ng anak ko sa anak ninyo. Hindi naman po pwedeng saktan niya ang anak ko kung kailan niya gusto. May buhay ho yan. Nasasaktan po ang anak ko. O ano bang gusto mong mangyari, Amanda? Binigyan na nga kita ng pera para dyan sa mga galos at dyan sa sugat ng anak mo. Amanda, baka nakakalimutan mo kung sinong nagpapakain sa inyo rito. Kung ayaw mo ng trato rito, malaya kayong umalis ng anak mong yan. Pero tandaan mo, yung utang mo sa akin para sa pagpapa-ospital sa anak mo noon, kailangang bayaran nyo bago kayo makalabas ng gate na yan. Ngayon, kung hindi mo naman mababayaran yon, ora mismo, bumalik ka na dun sa labahan at patigilin mo sa kaiiyak niyang anak mo. Abay, nakakarindi kayong pareho. Inaaksayan nyo lang ang oras namin. Opo, Doña Aurora. Pasensya na po. Sa loob ng kanilang maliit na kwarto, niyakap ni Amanda si Monica na ngayon ay patuloy pa rin sa pag-iyaka. Ramdam niyang panginginig ng buong katawan ng bata. Hindi ito ordinaryong panginginig ng takot. Ramdam ni Amanda ang init na lumalabas sa balat ni Monica. Ang mga kuko ng bata ay nagsisimulang tumalima. At ang mga mata niya na para bang nagiging kulay dilaw sa dilim. Alam ni Amanda na malapit na. Ang galit ni Monica ang pinakadelikadong bagay na pwedeng maging dahilan para lumabas ang sumpa ng hari mo doon. Ma, bakit hinayaan niyo lang pong insultuhin kayo? Bakit niyo po kinuha yung pera? Para sa atin din to, anak. Pambayad din natin to sa utang natin para makalaya tayo rito balang araw. Wala silang puso, Ma. Si Doña Aurora, si Buknoy, mga demonyo sila. Gusto ko silang saktan. Gusto ko silang kainin. Monique, huwag mong sasabihin yan. Huwag mong hahayaang kainin ka ng galit dahil sa ginagawa nila. Alam mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo kapag nagpadala ka sa galit mo sa kanila. Matatalo tayo, anak. Pahihirapan tayong pareho kapag hinayaan mong lamunin ka ng sarili mong galit. Magiging totoo ang sinasabi nila na hayop tayo. Gusto mo bang mangyari yun? Gusto mo bang matakot sila sa iyo dahil may lahi tayong halimaw? Gusto mo bang iwasan tayo ng lahat? Pero Ma, hayop naman talaga yung tingin nila sa atin, diba? Bakit hindi ko na lang ipakita sa kanila kung anong klaseng hayop ako? Hindi. Monique, tao ka. Anak kita. At kahit na anong mangyari po, protektahan kita. Magtiis na lang tayo, anak. Konting tiis na lang. Kahit anong mangyari, huwag kang magiging hari mo doon. Hindi ko kakayaning makita ka nang nasa ganoong sitwasyon. Lumipas ang mga oras at gabi na. Ang ulan ay nagsimulang pumataka at nagbibigay ng mas madilim na atmospira sa mansyon. Si Buknoy ay hindi pa rin tumitigil. Habang natutulog si Amanda dahil sa sobrang pagod, dahan-dahang lumapit si Buknoy sa bintana ng kwarto ng mag-ina. May dalang isang balde ng maruming tubig mula sa kanala. Sa isip niya, ito ang pinaka-the best na prank na gagawin niya sa mag-ina para sa gabing yun. Hindi niya alam na sa loob ng kwartong yun, ang batang palagi niyang binubuli ay kasalukuyang nakikipaglaban sa halimaw na nasa loob niya na handa nang kumawala. Tingnan ko lang kung hindi kayo magising sa baho nitong tubig. Ma, may tao sa labas. Amoy ko yung pawis niya. Amoy ko yung takot niya. Monique,
Ano bang sinasabi mo? Surprise! Maligo kayo sa kanal, mga basura! Diyos ko, Buknoy! Pareho na silang basang-basa ni Monica ng mga oras na yun dahil sa kulay itim na tubig na ibinuhos ni Buknoy sa kanilang bintana. Dahil sa ginawa ni Buknoy, doon tila mas lalong nakaramdam ng galit si Monica. Tumayo siya ng dahan-dahan sa kanyang pagkakahiga at kahit na madilim ang kanyang pwesto, kitang-kita ni Amanda ang galit sa mga mata ni Monica habang nakatitig sa kanya. Hindi kalaunan, unti-unti niyang ikinuyom ang sariling kamao dahil sa labis na pagpipigil ng galit. Tama na! Ma! Tama na! Monique, wag! Huminga ka ng malalim, anak. Tumingin ka sa akin, Monique. Ayoko na pong makinig, Ma. Masakit na po lahat. Gusto ko na siyang patahimikin. Anak para sa akin. Huwag ngayon. Huwag dito, anak. Monique, wag. Wag! Dahil sa yakap ng nanay niya, unti-unting kumalma si Monique. Pero ang mga kuko niya ay nag-iwan ng malalalim na gasgas sa kahoy na sahig sa kwarto nila. Ang gabi naging tahimik ulit. Pero alam ni Amanda na ito na ang huling babala. Ang harimudon sa loob ni Monica ay hindi na naghihintay ng dilim. Naghihintay na lamang ito ng huling pagkakamali ni Buknoy para tuluyang lumabas at maningil sa lahat ng sakit na ipinapalasap sa kanila. Sa mga sumunod na araw, ang tensyon sa mansyon ng Crisostomo at ang pang-aalipusta ni Buknoy ay hindi na lamang basta laro. Ito ay naging isang pagpapahirap na parabang sinasadya para wasakin ang pagkatao ni Monica. Habang si Amanda, pilit na nagpapakumbaba sa harap ni Doña Aurora para sa kanyang trabaho. Bawat sampal, bawat pangungutya na tinatanggap ng anak niya ay nagiging patak ng langis sa nagbabagang apoy sa loob ni Monica. Ang sumpa ng harimudon ay hindi na lamang nananalaytay sa kanyang dugo. Ito ay nagsisimula na rin sumakop sa kanyang isip. Bumubulong ng mga paraan kung paano pagbabayarin ng mga taong nagpapaiyak sa kanyang ina. Amanda, siguraduhin mong napalitan lahat ng bedsheet sa guest room, ha? Darating yung mga kumari ko bukas para magmadyong kami. Ayaw ko ng kahit anong amoy pawis doon. Opo, Doña Aurora. Natapos ko na po yung kaninang umaga. Nilagyan ko na rin po ng pabango na lavender para po presko yung paligid. Mabuti naman. Oh, nasan yung anak mo? Bakit hindi ko siya nakikitang lumalabas ngayon? Nandoon lang po siya sa bodega, Doña Aurora. Ang sabi ko po, doon na muna siya para hindi makaabala sa inyo. Medyo masama rin po kasi yung pakiramdam niya. Masama yung pakiramdam? O nagdadahilan lang para hindi makatulong? Alam mo, Amanda, masyado mong kinukonsinti ang si Monique, kaya lumalaking lampat iyakin. Tingnan mo yung anak kong si Buknoy. Masigla, matapang, at alam kung paano magdala ng pangalan namin. Pasensya na po, Doña Aurora. Bata pa po si Monique at medyo mahina po talaga yung resistensya niya. Resistensya? O sadyang tamad lang? Ang sabihin mo kasi, tamad talaga yung anak mo. Anyway, tawagin mo siya mamaya. May mga lumang sapatos dito. Kailangan niyang linisin. Ipagawa mo sa kanya para naman matuto siyang magtrabaho ng maaga. Hindi pwedeng palamulin lang siya rito. Opo, Doña Aurora. Gagawin po namin. Oy, bakit? Halika nga rito. Sabi ni Mama, linisin mo raw itong sapatos ko. Pero bago mo gawin, gusto mo munang makipaglaro sa'yo. Buknoy, pagod na ako eh. Pwede bang mamaya na lang? Ano, mamaya na lang. Ngayon na. Alam mo ba, narinig ko si Mama kanina. Sabi niya, baka paalisin kayo rito. Kasi ang dumi nyo. Gusto mo ba yun? Ha? Na maging pulubi kayo sa kalsada? Hindi totoo yan.
maayos naman yung trabaho ni Mama rito. Kaya imposible ang sinasabi mo. Aray! Putik yan ha, putik. Ha! Maayos! Tingnan mo nga yung sarili mo. Punong-puno ka ng putik. O ayan, maglinis ka na rin ng sarili mo kasama ng mga sapatos ko. At huwag kang gagamit ng brush ha. Gamitin mo yung kamay para kuskusin yung dumi. Walang ibang nagawa si Boknoy kung hindi ang tumawa habang nakatitig kay Monica. Si Monique naman, tahimik lang na nakaupo sa putik habang pinakikinggan ng pagtawa ni Boknoy. Ano nga bang ginawa niya? Bakit ba pakiramdam niya ay siya yung laging pinagdidiskitahan ni Boknoy? Hindi niya kayang tiisin lahat ng ito, gaya ng palaging bilin ng kanyang ina. Habang abala si Boknoy sa pagtawa at pangmamaliit kay Monique, unti-unting nakaramdam si Monique ng galit sa kanyang katawan, kasabay ng pagkuyom ng kamao niya at pagbabago rin ng kulay ng kanyang mga mata. Bakit? Bakit ang sama mo sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Wala nga. Wala kang ang ginagawa masama. Pero, ang sama naman ng mukha mo. Ha? Tsaka, trip ko eh. Masaya ako nakikita kang nahirapan. Ang sarap tingnan ng mukha mo na parang iiyak lagi. Sige na. Kuskusin mo na yan. Bago pa man mahawakan ni Monique ang sapatos, mabilis na tumalon si Boknoy sa likod ni Monique na animoy sumakay sa isang kabayo. Kahit na nahihirapan, sinubukan pa rin ni Monique na tumayo. Pero dahil sa bigat at tangkad ni Boknoy, halos malumpo na siya sa pagkargarito. Daig niya pang nagpasana ng isang kabang bigas dahil sa bigat ni Boknoy sa kanyang likod. Hirap na hirap siya, pero wala siyang magawa. Yay! Aray! Takbo! Takbo! Ang Takbo! bigat-bigat mo, Boknoy! Yung puwit mo na yan, papaloy ko ng ganito! Takbo, sabi! Takbo! Parang awa mo na! Bumaba ka Takbo! na! Hindi ko na kaya! Hindi kita kaya ang bigat mo! Bilisan mo ah, bagal mong kabayo ka ha. Sige, takbo sa garden tayo! Ha! 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 Boknoy! Boknoy, tama na! Maawa ka naman kay Monique! Anak, ayos ka lang ba? Ma, masakit po. Ayoko na po, Ma. Monique! Ma! Si Ate Amanda! Itinulak niya ako! Sinasaktan ako ni Ate Amanda! Sama mo! Ano na naman itong naririnig kong sigawan? Itinulak ako niyan eh! Boknoy, baby, ano nangyari sa'yo? Tinulak ako! Nung matanda na yan! Napakawalang hiya mo, Amanda! Pinibigyan kita ng trabaho at matitiran, tapos sasaktan mo lang yung anak ko! Doña Aurora, hindi po totoo yun. Pinaghiwalay ko lang silang dalawa Sinungaling ka! dahil nakita ko siyang sinasaktan si Monique. Ano namang laban ng katawan ng anak ko sa katawan ng anak mo, Doña Aurora? Hindi po bagay at mas lalong hindi po hayop ang anak ko para sakyan niya ng ganyan. Tingnan niyo po yung tuhod ng anak ko. Puro nasugat. Wala akong pakialam sa anak mo. Bata lang naman yung anak ko. Naglalaro lang siya. Huwag mong ihahambing ang anak ko sa anak mo. Si Boknoy bata lang at nag-i-explore. Habang yung anak mo, sadyang lang pa lang. Oh, hayan. 500 yan. Ibili mo ng band-aid nang matahimik ka na. Kapag narinig ko pang pinatulan mo yung anak ko, hinding-hindi ka makakahanap ng trabaho sa bayang ito. Pasensya na po, Doña Aurora. Pasensya na po. Nang sumapit ang gabi, dinala ni Amanda si Monica sa pinakamadilim na sulok ng bodega. Dito, ang bata ay hindi lamang umiiyak. Ang katawan niya ay nagsisimula ng mamilipit sa sakit. Ang mga buto niya ay tumutunog na parabang nagbabago ang forma sa ilalim ng kanyang balata. Ang buhok niya ay parabang nagiging mas makapal at ang kanyang pandama ay nagiging sobrang talas na naririnig niya
pati ang tibok ng puso ni Buknoy na nasa loob ng mansyon. Ma! Ang sakit, ma! Aray! Parang may gustong lumabas sa likod ko. Labanan mo, anak. Huwag mong ibigay yung sarili mo sa galit. Anak, isipin mo ko, ha? Isipin mo si Mama. Naririnig ko siya, ma. Naririnig ko si Buknoy. Tumatawa siya sa loob ng kwarto niya. Amoy ko yung bango ng sabon niya. At amoy ko yung tugo niya, ma. Gusto ko siyang lapitan, ma. Hindi mo, Nick. Magiging halimaw ka kapag ginawa mo yon. Hindi kita pinalaki para maging mamamatay tao lang. Pero, ma, pinatay nila yung puso ko. Araw-araw, unti-unti nila tayong pinapatay. Nick, Bakit kailangan tayong laging talo rito, ma? dahil tao tayo, Monique. Higit tayo sa sumpang yan. Huwag kang papayag na yung galit mo kay Buknoy ang magdikta sa kung sino ka, anak. Ma, lumayo na kayo sa akin. Baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. Baka masaktan ko kayo. Kahit kailan, hindi ako lalayo sa'yo. Kung mamamatay man ako sa kamay mo, anak, tatanggapin ko. Basta wag mo lang sasaktan ng ibang tao. Habang nag-aagaw ang dilim at ang liwanag sa loob ng bodega, lingid sa kaalaman ni Amanda, nasa labas si Buknoy. May dala itong malaking kandado. Dahil gusto niyang bigyan ng ultimate lesson si Monica para sa gabing yun. Dahil sa pagtulak sa kanya ni Amanda kanina, dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng bodega at mula sa labas, ikinandado niya ito ng mahigpit. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo makalabas yan. Diyan na kayo matulog kasama ang mga daga. Bukas na kita pakakawalan. Kapag nagmakaawa ka sa akin, Monique. Ikinulong niya tayo, ma. Ikinulong niya tayo dito sa bodega. Buknoy! Buknoy, buksan mo to! Huwag mong gawin ito! Natatakot si Monique sa dilim! Manigas kayo dyan! Good night, mga aso! Buknoy! Buknoy, parang awa mo na! Buknoy! Anak, Monique, wag! Uminahon ka! Anak! Siya yung may gusto nito, ma. Siya yung nagkulong sa atin dito. Ngayon, ako naman yung lalabas para harapin siya. Ang huling mitsa ay sinindihan na ni Buknoy. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, ang inosenteng bata ay tuluyan ng nilamon ng harimudon. Ang galit, sakit at ang traumang itinanim nila ay handa na ngayong anihin ng isang paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Sa loob ng bodega, ang huling hibla ng pagkatao ni Monica ay tuluyan ng nawala. Ang trauma mula sa pasakit ni Buknoy at ang kawalan ng hustisya mula kay Doña Aurora ang nagsilbing susi para sa ganap na pagbabagong anyo ni Monica. Ngayon, ang harimudon ay gising na at ang kanyang gutom ay hindi para sa pagkain, kung hindi para sa paghihiganti. Oras na para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Nagsimulang magbago ng anyo si Monica. Hindi na siya yung dating batang matapang, mapagkumbaba at palaging tumatawa. Isang mabalahibo at malaking aswang na lang ang nakikita ni Amanda ng mga oras na yun. Monica, anak, parang awa mo na. Labanan mo yan. Pumalik ka sa akin, anak. Hindi ko na mapigilan. Ang may niya, ma. Ang bango ng dugo niya. Nasa taas lang siya, mama. Monique, wag. Kapag ginawa mo yan, wala na tayong babalikan. Magiging halimaw ka na habang buhay, anak. Halimaw na ako sa tingin nila, ma. Monique. Oras na para maging totoo yung kinakatakutan nila.
Ay, Diyos ko! Tulungan niyo kami! Monik! Monik! Sa loob ng mansyon, mahimbing na natutulog si Buknoy sa air-condition na kwarto. Kampante siya dahil alam niyang ikinulong niya ang biktima niya. Pero sa labas ng kanyang bintana, isang madilim na anino ang dahan-dahang umaakyat sa pader ng mansyon. Ang mga kuko ng harimudon ay bumaon sa konkretong pader na parang papel lang ito. At sa bawat hakbang, ang amoy ni Buknoy ay lalong tumitindi sa pang-amoy ni Monique. Buknoy, gising na. Maglalaro na tayo. Ano yun? Sino yan? Mama! May magnanakaw! Hindi ako magnanakaw, Buknoy. Ako yung aso mo. Di ba? Gusto mo akong paglaruan? Huh? Malik! Ikaw ba yan? Ano nangyari sa mukha mo? Mama, tulong! Bakit ka sumisigaw? Di ba sabi mo matapang ka? Sabi mo, masaya kapag nasasaktan ako. Ngayon, tingnan natin kung gaano kasaya kapag ako naman ang mananakit. Ah! Buknoy, baby, anong nangyayari? Oh! Ay, Diyos ko! Ano yan? Guard! Guard, tulong! May halimok sa loob ng kwarto! Doña Aurora, ito Mama! na yung larong gusto ng anak mo, Oh, di Diyos ba? ko! Oh, Bata lang ako, di ba? Hayaan niyo lang ako. Naglalaro lang ako. Amanda! Amanda, nasan ka? Amanda! Anak mo ba to? Kunin mo to! Maawa kayo! Ibibigay ko lahat ng pera. Umalis na lang kayo rito. Kukunin mo na lahat ng alahas ko. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Baby, baby, halika rito. Hindi ko kailangan ng pera niyo, ma'am. Ang gusto ko, maramdaman yung takot na nararamdaman ko araw-araw. Sorry na! Malik! Sorry na! Baby! Hindi ko na ulitin! Marawa mo na! Huwag mo kong kakainin! Huli na ang lahat, Buknoy. Monique! Monique, anak! Tama na! Tama na! Lumayo ka ba? Kailangan nilang magbayad. Monique! Monique, tumingin ka sa akin. Tingnan mo yung mga kamay ko. Anak! Tingnan mo! Dahil ito sa pagtatrabaho ko para sa iyo. Kung papatayin mo sila, hindi lang sila ang papatayin mo. Papatayin mo rin ang lahat ng pinaghirapan ko para manatili kang mabuting tao, anak. Pero mama, masama sila, ma. Sinaktan nila tayo. Alam ko yun. Pero kapag pinatay mo sila, magiging katulad ka na rin nila. Magiging hayop ka na talaga, Monique. Gusto mo bang maalala kita bilang isang mamamatay tao? Gusto mong maalala ka bilang si Monique na anak kong matapang na kayang magpatawad? Anak! Amanda, patigilin mo siya! Gagawin ko ang lahat! Patigilin mo siya! Tumahimik ka! Wala kayong karapatang magsalita ngayon! Lahat ng ito'y kasalanan ninyo! Monique, anak, para kay Mama, bumalik ka na sa akin. Bitawan mo na siya. Umalis na tayo rito. Hindi natin kailangan ng mansyong ito. Hindi natin kailangan ng pera. Anak! Dahan-dahang lumayo si Monique kay Buknoy. Ang katawan niya ay magsimula ng manginig at lumiit. Ang mga balahibo ay nawala at ang mga kuko ay bumalik sa pagiging kuko ng 8 taong gulang na bata. Bumagsak si Monique sa bisig ni Amanda. Pagod na pagod at umiiyak ng mahina.
Ma, sorry po. Natakot lang po ako. Tapos na anak, nandito si mama. Hindi ka nila masasaktan ulit. Doña Aurora, aalis na kami. Huwag niyo na kaming hanapin. At yung utang ko sa inyo, bayad na yon sa lahat ng sakit na dinanas ng anak ko sa kamay ng anak niyo. Maswerte kayo dahil mahal ko yung anak ko. Dahil kung hindi, nasaktan na sana yung anak mo. Naglakad palabas ng mansyon si Amanda. Bit-bit si Monica. Hindi niya kinuha ang mga gamit niya. Ang tanging dala niya ay ang anak niya at ang kanilang kalayaan. Habang papalayo sila sa malaking gate, lumingon si Monica sa huling pagkakataon sa kwarto ni Buknoy. Ma, wala na po yung sumpa. Anak, ang sumpa ay laging nandyan. Pero ngayon, alam na nating mas malakas yung pagmamahal kaysa sa galit. Hanggat magkasama tayo, hindi ka na muling lalamunin ng dilim. Saan na po tayo pupunta? Doon sa lugar kung saan walang nakakaalam ng sikreto natin. Doon sa lugar kung saan pwede kang maging bata lang. At ako, magiging nanay mo. Makalipas ang ilang buwan, sa isang malayong probinsya, makikita ang isang maliit na kubo sa tabi ng dagat. Si Amanda ay nagtitinda na ngayon ng kakanina, habang si Monica ay masayang tumatakbo sa dalampasigan kasama ang ibang mga bata. Wala nang takot sa mga mata ni Monica at ang mga pasa niya ay tuluyan ng naghilom. Sa mansyon naman ni Doña Aurora, si Buknoy ay naging tahimik at laging tulala. Takot pa rin sa dilim, habang si Doña Aurora ay nawala ng mga tauhan dahil sa kumalat na kwento tungkol sa nangyari ng gabi ng hari mo doon. Ang yaman nila ay nananatili, pero ang kapayapaan nila ay tuluyan ng naglaho. Ang galing mo talagang bata ka, ha? Napakabait mo. Kasi po, nanay ko po kayo. Salamat po sa hindi pagsuko sa akin, Mama. Hindi kita susukuan, anak. Kahit kailan, hindi kita susukuan. Ang kwento ni Amanda at ni Monica ay isang paalala na ang tunay na halimaw ay hindi ang mga nilalang na may sumpa sa dugo, kung hindi ang mga taong may sumpa ng kasamaan at kawalan ng puso sa mga ginagawa nila. Ang pag-ibig ng isang ina ay tanging sandata na kayang magpaamo kahit sa pinakamabangis na nilalang. Sa wakas, malaya na silang dalawa, lumalakad sa ilalim ng liwanag at malayo sa anino ng mansyon na minsang sumira sa katahimikan nilang mag-ina.